Senate Minority Leader Tito Soto muling pinuna ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Aniya, ay unanimous mistake umano ang ginawa ng mga abogado sa hindi nila pag-aproba na maiakyat sa korte ang impeachment. Batikang abogado, binanatan si Soto dahil baka akala umano nito ay itbulaga lang ang Korte Suprema kaya umaastang magaling pa siya sa mga abogado. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel upang updated ka sa mga mahahalagang balita sa ating bansa. Ayon nga kay Soto, ay isang pagkakamali na sabihing unconstitutional ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Iginigiit din niyang hindi umano marunong si Justice Marvic Leonen at hindi rin umano pamilyar sa congressional rules. Ayon nga sa balita, unanimous mistake. Senate Minority Leader Vincent Tito Soto III has criticized the Supreme Court decision that declared unconstitutional the impeachment of Vice President Sara Duterte, saying it practically amends the Philippine Constitution. Soto also castigated the ponente of the ruling, Senior Associate Justice Marvic Leonen, by describing him as someone that is unfamiliar with the congressional rules. He also believed that the Senate should not trust in dismissing the impeachment and wait for the decision on the motion for reconsideration of the House. Nagpalabas po si Congressman Sid Ungab ng kanyang press statement or release last Friday. At dalawang bagay po yung kanyang nais talakayin. Ibang topic pa ho yung unconstitutionality of the 2025 national budget na alam naman natin, organisado po yung pagtatangkang tabunan ang napakalaking pagnanakaw at plunder na nagaganap ngayon gamit ang 6.325 trillion pesos national budget. Ginagamit, sinasangkalang yung na-dismiss na by a unanimous decision of the Supreme Court yung ibinasurang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Naglalabasan po yung mga vanguards of the Constitution daw, di umano. Yung mga nagsasabing sila ay para sa Bill of Rights, sa due process, sa karapatan ng akusado, karapatan ng pantao. Sila daw po ay nagmamahal sa mga sambayan ng Pilipino. Sila daw po ay nagtatanggol sa mga umiiral na batas at dapat panagutin si Vice President Inday Sara Duterte. Kagaya po ng ating pamagat ngayong tanghali, stolen, the plunder of the century, the plunder of our country. Hindi po inabsuelto ng Korte Suprema si Vice President Inday Sara Duterte. Ilagay lang po natin sa tamang konteksto. Wala pong inaabsuelto, wala pong ina-acquit, wala rin pong kino-convict ang Supreme Court nung sila ay nagpalabas ng kanilang unanimous decision dismissing yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte sa kadahilanan ito ay linabag ang kanyang karapatan sa due process, ang kanyang Bill of Rights, at ang kanyang right to speedy disposition of a case or cases. Yan po yung naging mariing pahayag ng Korte Suprema. Sinabi pa rin ng Korte Suprema, there is a right way to do the right thing at the right time. Sabi ng Korte Suprema, ayusin ninyo yung proseso. Respetuhin ninyo yung saligang batas, kagaya ng patuloy na panawagan ng hakbang ng maisog to uphold, to defend, and to respect the Constitution. Yan din po yung naging angkla o anchor of the Supreme Court decision, yung Article 11, Section 1 of the Constitution. Public office is a public trust. At lahat na naglilingkod, lahat ng instrumentalities and agencies of the government, dapat may klarong transparency at pananagutan sa ating mga Pilipino. Ito naman pong ating ugnayan ngayon sa inyo, yung stolen, yung plunder of the century, yung plunder of our country. Mamaya pong hapon, mga 2 p.m. or 3 p.m., ay magbibigay po ng kanyang privilege speech si Congressman Sid Ungab. Ang kanya pong tatalakayin kung paano inabuso yung special accounts in the general fund at saka po yung income in the general fund. Talakayin ko lang po dahil akmang-akma yung nung linabas niya po ito nung Friday, kanina po ang bumulaga sa banner story ng Manila Times sa online and I think pati sa print. Bukod po dun sa napakagandang column
ng rinerespetong kolumnista at manunulat. Matalino, intelektual, si Bobby Tiglao. Basahin din po niyo diyan ano. Ang naging banner story nung Manila Times ngayon pong araw ay yung makinig po kayo ha, baka mabilaukan kayo at mabulunan habang kayo po'y nanananghali dahil pera na naman ho natin ito. Sa Manila Times po, ang sinabi nila na kanilang headline, 1.2 billion. 1.2 billion fund diversion. Ito po yung pondo ng BFP, pondo ng mga bombero, yung Bureau of Fire Protection, yung BFP, na nasa ilalim po sa direktang control and supervision pangangasiwa ng Department of Interior and Local Government. 1.2 billion fund diversion. Meron pong whistleblower na nagsabi, hindi na masikmura yung nangyayaring anomalya at korupsyon. Tinuga niya o ikinento niya o isinumbong niya yung 1.2 billion fund diversion. Yung fund diversion, yun po yung magiging laman ng privilege speech mamaya ho ni Congressman Sid Ungab. Yung patungkol sa special accounts in the general fund. Kagaya po ng ating advokasya at layunin, wag ho kayong malulunod sa mga termino, sisikapin ko po bilang inyong boses matating at tinig sa labas ng Senado na pasimplihin yung mga mahalagang usaping panlipunan. Nang sa ganon ay maunawaan po ninyong higit and it is my fervent wish and desire and aspiration na makapulot po kayo ng impormasyon, tamang impormasyon, masustansyang gabay at I hope you may find my direct engagement with you, incisive, relevant, analytical, nang sa ganon ay makabuo po kayo ng inyong personal na opinion. Magkaroon po kayo ng inyong personal na kuro-kuro. Huwag po kayong matulad doon sa mga trolls na tumatanggap ng pera kapalit ang paninira kung kanino man. Hindi na po uso yan. Ang trollso, wala na po, yung gamit po niya irrelevant na. Matatalino na po yung Pilipino ngayon. Marami po ang direktang ugnayan tayong ginagawa sa inyo dahil parte po ng hakbang ng maisog na advokasya ay iangat po natin ang antas na level o yung level ng pampublikong diskurso. It is my fervent wish, hope, and desire and aspiration to somehow help elevate the level of public discourse so that mas higit marami ang magiging maalam at may alam nang hindi na po tayo basta-basta nabubudol ng mga taong nasa kapangyarihan. Kay Hachival, watching from Japan, kay ML Brewster, yes, agree with you, Attorney Vic, keep going. Kay Miss Spicy Ravialo Nasabi, hello, Attorney Vic, I hope I read your name right. Watching from Singapore, Miss Spicy or MS Spicy Ravia Lonasabi. At kay Merch Addison, God bless you, Attorney Vic Rodriguez, maraming salamat. Kay ang dami nanonood from Singapore, si Meray, good afternoon. Attorney Vic, watching from Singapore, si Angie, bravo, watching from Germany. Hi Angie, mabuhay ka. Kay bilis si Jing Kawaling. Hi Jing from Aklan, mabuhay ka. Kaibigan natin si Jing Kawaling at syempre yung ating kaibigan ang pumanaw na si Manong Johnny. Mabuhay kayo diyan sa Aklan. Marami pong salamat. So yung special accounts in the general fund, ang ibig sabihin lang po noon, ito po yung mga buwis, yung mga revenue, yung mga kinita o koleksyon ng national government ho na ito po ay intended specifically, collected specially para sa isang specific na kadahilanan o specific purpose. Hindi niyo po pwedeng gamitin yung pera ng special accounts in the general fund sa ibang pakay. Kaya po timely itong ating pagbabantay sa magiging privilege speech ni Congressman Sid Ungab. Sapagkat siya po nagmula itong special accounts in the general fund. May advice lang po sa akin yung ating kaibigan, yung staff natin. May pasensya na ho kayo hindi ko naiintindihan natin ito, pero nais kong batiin si I Am Men. Mabuhay po kayo, Attorney Vic, tunay na maisog pa shout out. I Am Men, maraming salamat sa iyo. Ganon din kay Nida Getigan watching in Hong Kong at kay Elson Ogario, done sharing in my FB account. Please do like, share, and subscribe dito po sa YouTube.
mag-like and share po kayo at mag-komento dyan naman po sa Facebook at mag-engage din po kayo dito sa ating live sa TikTok. So yun po yung purpose ng special accounts in the general fund. Lagyan po natin muli ng constitutional support or basis itong special accounts in the general fund na hindi mo maaaring gamitin sa iba pang pakay kung hindi doon sa pangunahin at katangi-tanging pakay. Bakit siya kinolekta? Bakit nagbuwis ng panibago ang gobyerno nung araw through Republic Act at bakit kinakailangan mangolekta? Number 1 sa Article 6 po. Article 6 ng ating saligang batas, Section 1. No money shall be paid out of treasury. Malinaw po yan ha. Wala pong pera nating mga Pilipino ang maaari mong ilabas sa ating treasury nang wala po itong kaukulang appropriation. Kinakailangan there is the appropriation measure or law before you can take out any money to pay for any public billing or public spending from our treasury. Malinaw po iyon. Sekundahan po natin yung Article 6 pa rin ng ating saligang batas. This time, Article 6, Section 29, Paragraph 3. Yung kanina Article 6, Section 29, Paragraph 1. Ulitin ko no money shall be paid out of the treasury except in pursuance of an appropriation made by law. Dapat batas. Kinakailangan may appropriations law. Yung Article 6, Section 29, this time Paragraph 3, para lang po guided tayo, all money collected on any tax levy, lahat po ng kwarta, lahat po ng pera na nakolekta mula sa pagbuwis sa kadahilanan na may special purpose kung saan ito gagamitin ay katangi-tanging magagamit mo lamang at magagamit mong pambayad only in undertaking that special purpose. So any money, all money collected on any tax levied for special purpose shall be treated as a special fund to be used and paid out for such purpose only. Yun po yung basihan ng special accounts in the general fund. Usually po yan, hindi na kinakailangan ng yearly earmarking, yearly allocation, yearly appropriation sapagkat meron pong automatic appropriation yan hanggang sa hindi mo na-accomplish yung purpose kung bakit nangongolekta ang isang specific Republic Act. Yan po yung purpose ng special accounts in the general fund. Ano po ang nangyari? Sinabi na po all money collected on any tax levied for a special purpose shall be treated as a special fund and paid out for such purpose only. Exclusive po yun. Ang tanong, dahil po yung ating pamagat, stolen, yung plunder of the century, stolen, the plunder of our country. Ang tanong, nasaan ang pera para sa PhilHealth ngayong 2025? Kaya po stolen, hindi po maaring zero funding ang PhilHealth ngayong taon, kung last year o sa mga darating pang taon. Bakit kanyo? Linatag po natin yung constitutional basis of the special account ng PhilHealth hanggat hindi nito na-accomplish yung kanyang only and primary purpose kung bakit may Republic Act patungkol sa kanya. Ano po yun? Yung universal health care for all or for every Filipino. Hanggat hindi mo na-accomplish yung layunin na yan, hindi mo pwedeng bigyan ng zero budget or zero allocation or zero earmarking or zero appropriations ng PhilHealth. Tanong, where is the money for PhilHealth? Meron po, ang magbibigay po ng kanyang privilege speech mamaya ay si Congressman Sid Ungab. Magaling po ito, marangal na tao, pilit dinidiskredito. Last week, sinabi po kasi nung isang Philippine Star report na si Congressman Sid Ungab daw ho yung nagsimula ng rumor. Sa Tagalog pa, siya raw po yung nagsimula ng chismis diyan sa mga blankong item sa General Appropriations Act. Fake news, kinorek na po natin yan. Ang tugon po ni Congressman Sid Ungab diyan sa malisyosong pagsusulat ng Philippine Star, simple. Ang naturan po ni Congressman Sid Ungab, last week ho ito, sinulatan niya, precision in language and reporting is critical, especially when public funds are involved. Yun nga po higit malaki po ang problema natin dito. Yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, dumaan na po sa proseso. Ibinasura po ng isang unanimous decision ng Korte Suprema. Makikita nyo, yung mga nagsasabing sila daw po ay vanguards of the Constitution. Sila raw po ay para sa rule of law. Dinidiskredito ang Korte Suprema.
nagdesisyon po ang Korte Suprema. Hindi po inabsuelto si Vice President Inday Sara Duterte. Kinastigo ang mga kongresista na naglabag o nag-violate sa Due Process Bill of Rights, karapatan ni Vice President Inday Sara Duterte. Sinabi po ng Korte Suprema, ibasura by unanimous decision ang illegal at unconstitutional impeachment complaint na yan. At maghintay na lang uli, ilang buwan na lang naman February 6, 2026, kung may gustong magsampa ng panibagong impeachment, bukas naman ang Kongreso. Pero makikita niyo rito, organisado sila. Pinagtatakpan nila itong issue po ng stolen, the plunder of the century, yung plunder of our country. Tayo po sa hakbang ng maisog ay kay Sir Johnny, General Johnny Macanas, maraming salamat Attorney Vic, mabuhay po kayo General Johnny Macanas, and I hope to see you very soon. Ganon din po kay Tintin Ondap from Toronto, Canada, kay Joy Nika, kay Joanne Espiritu, kay Ruby Acha, si Rolando Algar. Attorney, valid po ito si Rolando Algar. Attorney, paano kung hindi papayagang magsalita sa plenaryo si Congressman Sid Ungab? Pag hindi po siya papayagang magsalita at hindi po tayo magugulat kung siya man ay busalan dyan, pilit busalan, nandiyan naman po ang social media, yung mainstream media. Alam mo ninyo, sa kada ari-arian na nasisira tuwing baha, sa kada tahanang nawawasak tuwing baha, sa kada buhay na nagbubuwis, namamatay, nadidisgrasya tuwing baha, may pananagutan po yung mga miyembro ng mainstream media na ayaw masulat. Kung gumagamit man sila ng ballpen o gumagamit man sila ng computer o kung gumagamit pa sila ng old school na makinilya, may pananagutan po sila sa bawat property, sa bawat buhay, sa bawat ari-arian na nasira, namatayan, nasalanta ng bagyo, sapagkat sila po ay kasabwat nitong stolen, the plunder of our country, the plunder of this century.